Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Palaran 888. Welcome guys. Energy check tayo, tingnan natin kung anong parating sa buhay mo, okay, ngayong 2025 or sa susunod pang mga taon. So, ito yung mga pangyayari na posibleng patikim sa'yo or ipapakita dito sa atin ng ating tarot kung ano yung pwede nating abangan. Okay, so Pisces muna. Okay, Pisces, kumuha tayo dito ng isang card. Okay, Brilliant Beliefs. Wow, Luminous Force, Life Force, Personal Power. Pisces is number 45, it's 9. Significant number 9. Okay, Pisces. Wow. Okay, so ito yung first two cards mo, Pisces. Number 9, it's number 45, number 9, and number 25, number 7. Okay, yun yung 4 numbers mo dito. Or pwede din 4, 5, 5, 2. Okay, so Brilliant Beliefs. Dito yung barahang to is all about yourself, diba? Yung personal power mo, yung kung ano yung belief mo sa sarili mo. So, nakikita ko sa'yo dito na sa mga susunod na araw, buwan or taon, mas magiging, kumbaga, connected ka sa belief mo, spiritual. Nakikita ko sa'yo dito na sa pamamagitan ng faith mo, kung gaano kalakas yung faith mo sa sarili mo, sa Panginoon, or sa kung ano man yung spiritual na pinapaniwalaan mo, mas lalo kang magiging successful. Parang ganun yung sinasabi ng baraha. Luminous life force, magiging sobrang illuminated yung buhay mo dito. So, sinasabi dito na 45, it's 9, near to completion na siya. So, on the way ka na, papunta doon sa mas maliwanag na buhay, mas brilliant na buhay, mas magkakaroon ka ng maraming maliwanag na ideas para sa mga susunod mong actions or steps or movement. Okay? And next card natin is Keep Your Dreams Alive. So, yun. So, sa mga susunod na araw, buwan or taon, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi naman perfect yung buhay natin. Minsan, di ba, pagod tayo. Minsan, malungkot, ganyan. Minsan, may mga moody, sensitive. If in case yun yung maramdaman mo, yun yung sinasabi, huwag kang panghinaan ng loob. Kung pagod ka, magpahinga. Pag mayroon kang mga mood swing, magpahinga din. Okay? Malalampasan mo din yan. Okay? And keep your dreams alive. Wala sa edad, wala sa estado sa buhay. Yung pangarap natin, libre lang mangarap. So, hayaan natin ang sarili natin na mangarap. And at the same time, mas reliable or mas realistic yung pangangarap natin with kasama siya na tiyaga, sipag, paniniwala sa sarili, sa Panginoon. Okay? Wow! Sobrang ganda na ito. I hope nakikita nyo guys ha. Sobrang dilim kasi. Okay. Pisces. Ang two cards mo, Pisces, nakikita ko na yung incoming sa'yo, yung paparating, is sobrang liwanag. Okay? Sobrang kung marami kang misunderstanding sa buhay, or misunderstanding, mga confusion, siguro magkakaroon ng liwanag yan. So, mas easy, mas madali yung buhay na to. Mas madali yung pamumuhay. Okay? Okay, Pisces. First card natin dito is Two of Pentacles. So, Pisces, dito sinasabi na kahit kumita ka ng malaki, maliit, make sure na balance yung paghawak mo ng pera. Balance management to. Financial balance or management to. So, kailangan mong balansehin yung finances mo. Make sure na umiwas sa mga paggastos. Okay? So, nakikita ko naman to, itong message na to is after na to ng Christmas or New Year. So, tapos ka na sa mga gastusin mo. So, nakikita ko siya dito na sisimulan mo na yung pagbabalanse. So, pag-iipon ng pera, pagmamanage ng mga bagay-bagay para sa future. So, ang focus mo dito is pagbabalanse. Okay? Next card is Six of Cups. Wow! So, nakikita ko siya dito, guys, na meron kang kapamilya na posibleng mag-homecoming
or posibleng isang tao, dalawa, or marami sila na babalik sa buhay mo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito, Pisces, na maraming relationship ang pwedeng bumalik sa'yo. Yung mga relationship na siguro nasira, or mga nagkaroon ng lamat, misunderstanding, confusion, parang ganon. And, if related to sa intimate relationship, nakikita ko sa'yo dito, especially yung mga Pisces na hiwalay sa asawa, hiwalay sa kanilang ka-live-in partner, siguro may mga pagkakataon kayo na magkausap, magkaroon ng understanding sa bawat isa kung paano nyo palalakihin yung mga anak nyo, or yung mga single mom, single dad dyan, nakikita ko sa inyo na magbi-met ulit kayo ng taong yon na naging parte ng buhay mo para pag-usapan yung future ng mga anak nyo. Okay? Wow! 4 of Wands, Pisces. So, nakikita ko sa'yo dito, if you're single, with a relationship siya, may posibleng wedding dito. Napaparating wedding anniversaries. Merong dalawang mag-asawa, okay, isa pair ng couple, sorry. Ang posibleng magse-celebrate sila ng wedding anniversaries. Pwedeng may magpapatayo ng bahay together. So, may mag-asawa dito kung financially and emotionally, masasettle nila yung mga dreams nila. So, may mga housewarming, house blessing, full of happiness, full of stability and balance, security sa loob ng pamilya, lalo na sa mag-asawa, financial and emotional. Okay? So, nakikita din natin yung renovation ng bahay, movement, travel, pwedeng lilipat ng bahay, parang ganun. And, merong mga celebration para sa kanilang anak, like birthday, baptism, or paano pa man. Okay. Nandito yung dalawang major arcana na the devil and then the magicians. Sinasabi ng bara sa'yo dito na mayroong mga kumbaga temptation. So, pwedeng maraming, especially dito, for example, temptation dito sa money. Okay? So, may mga Pisces na siguro mahilig kayong mag-shopping, ganyan-ganito. Iwasan nyo yan. Okay, iwasan nyo yan simula ngayon. And at the same time, if tungkol naman to sa mga ex nyo, if you're married na, kahit may anak kayo doon sa ex nyo, iwasan nyo na, kumbaga, okay, may chance kayo mag-communicate para sa anak, pero iwasan yung, parang ganun, makipagbalikan ka while you're in a relationship sa ngayon. And sa loob ng pamilya, ganun din, kung ikaw ay married or in a relationship, umiwas ka sa tukso. Okay? Kasi magiging sobrang blessed kayong mag-asawa, kayong mag-boyfriend, girlfriend, pamilya. So, marami ditong mga parang tao na maiinggit sa iyo na gustong sirain yung relationship niyo, which is hindi naman maganda. So, yun ang kailangan mong iwasan. Okay? So, magician card is miracle. So, nakikita ko sa'yo dito na isang milagro ang posibleng darating sa buhay mo, Pisces. And unexpected talaga siya. So, in terms of money, career, relationship, work, ano pa ba? Lahat ng klase ng milagro. So, everything happens for a reason. Pero, minsan, may mga reasoning tayo na mali talaga. Pero, pinupuntahan pa rin natin yung mali. O ginagawa pa rin natin yung mali. So, dito sinasabi sa'yo na may isang unexpected na mangyayari sa buhay mo na pwedeng magdala sa'yo ng financial success, emotional success, or career move, or lahat ng klase ng success dito. Okay? Ang iwasan mo lang, ang temptation lang dito is yung mga third party, overspending, over, yung mga kailangan i-moderate. Yun ang kailangan mong bantayan. Okay? Okay, next card natin is Queen of Pentacles. So kung ikaw ay isang babaeng Pisces, financially, you will be super successful. So, ano man tong ginagawa mo sa ngayon, nagnenegosyo ka ba, self-employed ka ba, or empleyado? If you're empleyado, sinasabi na posibleng tatas yung posisyon mo, tatas yung sweldo, magiging stable kasi ginagawa mo sa trabaho mo. If you're business person din, self-employed, nakikita ko sure dito na nasa tamang direction ka. Okay? So, kung ano yung binibusiness mo ngayon, anong ginagawa mo, magkakamal ka dyan ng limpak-limpak na salapi. And Queen of Pentacles, siya yung babae na mahahawakan niya yung financial freedom na pangarap ng ibang tao. Okay? So, Three of Cups.
full of celebration. So, may mga financial success, financial wealth, financial freedom ka na may experience na posibleng magdala ng selebrasyon sa iyo and sa loob ng pamilya or sa mga kaibigan mo. So, maraming mga tao yung posibleng makikipag-celebrate sa success na matatamo mo. Okay? O, diba? So, nandito yung Magician, nandito yung Queen of Pentacles, nandito yung Nine of Pentacles, nandito yung Queen of Pentacles, Two of Pentacles. So, ang pinaka theme or parang pinaka center ng reading mo is money. So, Nine of Pentacles, sinasabi na ang incoming sa'yo is yung mga wish fulfillment mo sa pera. So, kung ano man tong minamanifest mo, kung ano man tong wini-wish mo in terms of money, ay posibleng ma-manifest mo siya. Yun yung sabi ko sa'yo dito, Magician, kailangan with hard work. Hindi yan lang yung wish ka lang ng wish, wala naman tayong ginagawa. So, dito sinasabi, Nine of Pentacles, may mga wishes ka, financial wishes na posibleng matupad mo siya dahil sa hard work mo. Okay? Okay, Seven of Swords, but be careful. Diba? Be careful, yun lang. Kailangan mong maging careful, Pisces, kasi napakasipag mo, napaka-hardworking mo, but, yun na nga, maraming gustong makipag-celebrate ng success mo. Nung mga time na siguro, nagsisimula ka pa lang, or nagtatrabaho ka, or nagsasacrifice ka para dito sa financial freedom na to, mag-isa ka lang. But, dito sa wish fulfillment mo, once na nakahawa ka na talaga na itong limpak-limpak na salapi, maraming mga tao dito na posibleng nilapit sa'yo, na pwedeng, ang ending nito is sasakit ang kalooban mo, kasi pwede kang traidorin sa pera, lokohin ka, or scam ka. So, yun lang yung kailangan mong pag-iwasan dito, or iwasan. Maging matalino ka sa pakikipag-collaborate, pakikipag-partner, pagtitiwala sa mga tao in terms of money. Okay? Thank you guys for watching and see you again. Bye!